So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, malamang ito alam nyo na to kasi kanina pa kumakalat sa internet to na humingi po ng security or inalarma po ni Senator Win Gatchalian yung Pasay Police kasi nga po may grave threat daw po sa kanya. At hindi lang po para sa kanya, pati po kay Rizon Taveros. At alam naman po natin na kapag Rizon Taveros ngayon at saka Win Gatchalian ang unang pumapasok sa utak natin, Pogo. Di ba? So ngayon, no, ewan ko lang, no, pero ito pa na, basahin muna natin to, no. Sasabi dito, no, sabi sa PTV4, basahin, inulat ni Senator Win Gatchalian sa Pasay City Police na nakatanggap umano siya ng banta sa buhay kasunod ng pag-iimbestiga sa Pogo. So ngayon mga kababayan, kung Pogo man naman pag-uusapan natin, sino ba yung posibleng magbigay ng grave threat kay Win Gatchalian? So sino ba? Si Alice Guo ba? Si Duterte ba? O di ba? So ito yung sulat ni Win Gatchalian, no? Basahin lang muna natin to, no? Para sa hindi lang po nakakaalam kasi alam kong yung iba sa inyo alam na to eh. Okay? So hindi, mas maganda yung mas malinaw na papel. Hindi, ito pala, mas malinaw pala to. Okay. So basahin natin to ha. Sabi dito, July 4 pa pala to, no? Okay? So, I'm writing to formally report an incident involving threats made against my life. These threats appear to be consequence of my active participation in the Senate investigation on the Philippine offshore gaming operations, POGO, connected to Mayor Alice Guo of Bamban and the Guo family. Okay, so ngayon, ang kinokonekta ngayon dito ni Win Gatchalian na posibleng magpatigok sa kanya si Alice Guo. Okay, so continue pa natin. So sabi pa dito, on July 4, 2024, I was informed by my staff of a video circulating online containing explicit threats directed at my personal safety and well-being. Diba? So, ibig sabihin na ito mga kababayan, merong video. Merong videong ebidensya si Win Gatchalian ng grave threat. So, mamaya, panoorin natin mamaya. Okay. Ewan ko lang kasi kung para sa inyo medyo odd or parang deserve naman, kayo na po humusga, no? So, sabi dito, no, I have attached a transcript of the aforementioned video for your reference. The creation and online dissemination of this video has caused me substantial concern for my security as well as the safety of those around me, particularly my family and staff. Okay. So ngayon may video. Okay. So hinanap ko yung video na yung kanina mga kababayan, inabot ako ng 2 oras. So ngayon na, bago natin panoorin yung video, ito. Sabi pa dito, no? Okay. Senator Gatchalian nakatanggap umano ng death threat sa gitna ng kanyang pag-imbestiga sa Pogo. Okay. Nanawagan si Senator Win Gatchalian sa Pasay City Police na magsagawa ng investigasyon hinggil sa di umano'y threat o banta sa kanyang buhay. Ito'y matapos mag-circulate online ang isang video na nagsasabing may direktang threat sa buhay niya at maging kay Senadora Rizon Taveros. Okay. So, ibig sabihin nito mga kababayan, dyan po sa nagsisirculate po na video, meron pong threat kay Win Gatchalian at saka kay Rizon Taveros. So, hinanap ko ito mga kababayan. Hinanap ko po ito. Yung video po na yan. Okay? Then maraming salamat doon sa group chat namin kasi may nakita akong video dito. So, ito, nakita ko tong interview po na to kay Win Gatchalian. Kanina ata to, no? Kanina lang. Okay? So, panoorin natin to, ha. Senator, thank you for joining us and welcome back to Storygon. Senator. Hi, Senator. Good afternoon, Senator. Pasensya na, napahaba yung aming banter. Enjoy ko naman eh. So, Nag-enjoy ako makinig. so balita namin, sir, may death daw kayo. Sorry? Balita namin, Kung magsalita si tagal putulin ko lang, no. Sabi ni Ed Lingaw, balita ko ba dadadaw kayo? Parang ako rin magsalita eh. Sige, continue natin. daw kayo. Sorry? Balita namin, may death threat daw kayo. May death threats daw kayo. I think you reported this to the Pasay City Police. Oo nga eh. Meron kasi kaming nasagap sa
internet vlogger na sinabing nagbayad raw si Alice Go ng X amount of money para patumbahin raw kami. So, we reported this to the Pasay Police Station dahil ang Senate nasa Pasay. Just put it on record. Okay. Okay. Pero Senator, gumagawa naman kayo ng security precaution. Okay, yon. So ngayon mga kababayan, so talagang hindi ko talaga makikita yung video na sinasabi ni Win Gatchalian kasi nga po, ang source niya pala vlogger. Okay. Vlogger pala yung source. So ano bang gusto kong sabihin dito mga kababayan? Sana i-demanda mo yung vlogger. Kasi yung vlogger pala may alam na ipapatigok ka ni Alice Guo. 'Di ba? Ayun yung point dito eh. Well, ito yung totoo man o hindi yung sinasabi ng vlogger, idemanda mo yung vlogger. Ako talaga mga kababayan, ayoko po talaga sa mga vlogger na gumagawa lang po ng content para makagawa ng content. Oh, sabi ng vlogger, no, base po kay Win Gatchalian, nakita niya raw po sa vlogger na meron daw pong rekta na pag-uutos na ipapatigok daw si Win Gatchalian at saka si Risa Hontiveros at nang nag-uutos daw po si Alice Guo. Ayan po, no, kung hindi totoo yung sinabi ng vlogger, napaka-irresponsableng vlogger niyan. 'Di ba? Napaka-irresponsible. Kung sino man yung vlogger na yan, pero malamang DDS yan. Malamang DDS yan. Oh. Kung ikaw ang vlogger basta kero, maniniwala ako, 'di ba? Hindi, actually hindi ko rin gagawin 'yun. Paano sasabihin na mayroong banta sa buhay ni Win Gatchalian at sangkot si Alice Guo nang wala akong ebidensya? Oh, napaka-irresponsible po nun. Okay. So ngayon, hindi naman po natin pwedeng isisihin si Win Gatchalian na ikaw naman, vlogger lang yan. Hindi kasi buhay niya yun eh. 'Di ba? Buhay niya yung pinag-uusapan natin dito. Pero baka si Oli nga to eh, no? Baka si Oli siguro to. Comment nyo nga kung sino yan. Kung sinong vlogger yan, putang inong vlogger na yan, no? So ngayon, kung hindi si Oli, baka si PL to eh. Si PL yung magaling gumawa ng kwentong buwakan ng inang yan eh. Oh, tinan yung content ni PL, puro pang-aasar, walang ka-logic. Si Badong, tinan niyo mga content nila, no? Walang ka-logic. Si PL, si Oli, si Dada. Oh. Pinalala nyo kasi, PL na yan eh. So ngayon, idemanda mo yung vlogger. Kasi mukhang siya yung may alam. 'Di ba? And then mga kababayan, no, sabihin na nga natin totoo. For the sake of the argument, sabihin na natin totoo. Okay. So ako naniniwala ako na posible rin, bukod kay Alice Guo, posible si Duterte din po ang gagawa noon kay Win Gatchalian. Posible at saka kay Risa Hontiveros. Paano ko nasabi? Kasi po mga kababayan, natutumbok na po nila. Mukhang natutumbok na po nila na talagang sangkot po si Digong. I am Shanwin, yung tibo. I am Shanwin, no? Nag-aral daw ng law, no? Pero bakit tanga? So ngayon, sabi dito, no? Oh. Kasi mga kababayan, no, kung meron mang magtatangka sa buhay ni Win Gatchalian at saka ni Senator Risa Hontiveros, bukod kay Alice Guo, posible si Digong din yon. Paano ko nasabi? Ito, kasi natutumbok na po nila nang hindi po natin inaasahan. Kasi alam mo naman po natin na meron tayong speculations na si Digong po ay parte ng Pogo. Yun nga lang, sa ginagawa pong investigasyon, hindi po natin inaasahan na nalilink na po talaga si Duterte sa Pogo. Diba? So sabi dito, no? O Duterte link to Pogo, possible. Sabi ni Risa Hontiveros, na-content ko na to kanina eh. Diba? So sabi dito, no? Basahin lang natin to saglit, no? Sabi dito. Okay. Sabi dito, teka lang, okay. The Senate probe into Philippine offshore gaming operator, Pogo, may soon train the spotlight on former President Rodrigo Duterte. Senator Risa Hontiveros intimated on Monday, July 15, so kahapon. This if ex-economic advisor Michael Yang is proven to have ties to some these Pogo firms. So yan na. O, di ba, saya na. Sumasabit na yung pangalan ni Digong sa Pogo. So, ang point dito mga kababayan, kung totoo man na may banta sa buhay ni Win Gatchalian,
Mo, 'di ba? Bukod kay Alice Guo, posible si Digong din po 'yon. Especially no ito ako nawiwili na kung tumambay sa Facebook page ni ni Rizon Teberos eh. Ito panoorin niyo to Sige. Sabi niyo ako lumalalim yung Michael Yang connection. So lumalalim din po ba yung Duterte connection dito? Posible. Yun yung susunod na dots na titignan kung maiko-connecta o hindi. Naalala ninyo, inimbestiga yan nung nakaraang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, nung nakaraang kongreso sa skandalo ng Formally. Tapos ngayon, lumilitaw ulit yung pangalan ni Duterte, at least in connection sa pangalan ni Michael Yang, na lumitaw na sa mga panimulang ebidensyang nakuha namin, ay talagang posible may connection din dito sa mga pogo na ito. So, aalamin po namin yon as the investigation continues. Sabi niyo ako lumalalim. Okay. So yan, 'di ba? Nakakakuha na sila ng link sa Duterte at Pogo. So ngayon mga kababayan, no, kung totoo man yung sinabi ng vlogger na dapat i-demanda rin po ni ni Win Gatchalian, kasi meron na pong alam ko meron na atang kaso sa fake news di ba? Kung totoo man o hindi 'yon, di ba? So ngayon mga kababayan, tulad ng sinabi ko kanina, di ba? Natutumbok na po nila. Isipin mo, di ba, para mali, Duterte, Michael Yang, Alice Guo, putang ina, isang isang circle lang Di ba ganyan po tayo binaboy ni Duterte, mga kababayan? Di ba? Ginawa niyang pugad ng sindikato ng China ang Pilipinas. At hindi ko pa rin makuha mga ka-streetwise, no? Kung bakit patuloy pa rin na sumusuporta itong mga DDS na to. Paulit-ulit talagang paulit-ulit talaga na hindi ko talaga maintindihan Well, kung mga DDS vlogger yan, maintindihan natin kasi po mga bayad po yan. Bayad yan. Pero itong mga gago at mga bobo, mga sinto-sinto, mga normal na Pilipinong DDS, ayun po talaga hindi po natin makuha. Ang dami na po nating reference, ang dami na po nating ebidensya na si Duterte po ay ginawa pong pugad na sindikato itong Pilipinas. Bakit hanggang ngayon, maka-Duterte pa rin kayo? Sabi pa ng iba, ba't hindi nyo kasuhan? Kaya nga nag-iimbestiga Kaya nga nag-iimbestiga ang Senado ngayon para matumbok po talaga kung ano ba talaga yung totoong nangyari sa Pogo, at kung connected po talaga si Digong dito, base po sa investigasyon po ng Senado, yari si Digong talaga dito. Dapat dito, ewan ko ba, no? So, ewan ko ba mga tao kayo. And then mga kababayan, no, syempre, 'di ba? Ngayon na-link na nga si Digong. Ngayon, ang tanong pa dito, 'di ba? Ang pinakamalupit kasi na ginawa ni Duterte, mga kababayan, yung money trail pa na isa. 'Di ba? Ito naniniwala talaga ako Ito talaga isang malaking clue para sa akin 'to 'Di ba? Duterte name Kibuloy Group Property Administrator. Sa dinami-dami po na pwedeng gawing administrator po ni Kibuloy, pwede naman yung mga miyembro niya ng KOJC, bakit kay Duterte pa? Kasi mga kababayan, no, ito speculations ko lang to. Diba? Pag speculations lang. Ewan ko lang kung maniniwala kayo. So alam naman po natin mga ka-streetwise, no, na kung makonect po nila, maraming salamat si Rizon Teberos tsaka kay Win Gatchalian, no, kasi hindi po talaga matatauhan ng mga kababayan natin kung hindi po dahil sa ginawa ninyo sa Senado ngayon. Pero ang point natin dito mga kababayan, no, kung matutumbok talaga nila na si Duterte pa isangkot sa Pogo, so kailangan ng money trail. At ngayon mga kababayan, mahirapan po sila makakuha ng money trail kung yung mga perang kinita ni Digong, kung totoo nga, ay pinasok niya po sa religion ni Kibuloy. Kasi po ang religion po ni Kibuloy, hindi po na-audit yan kasi po wala pong tax. So kaya pala ngayon kung i-connect ngayon natin, kaya naman pala si Duterte ang ginawang administrator ni Kibuloy, kasi malaki din po yung chance na posible na ang pera na iba pong nakatago ni Kibuloy ay galing din po sa Pogo. 'Di ba? So yun mga kababayan, so maraming salamat sa inyo lahat. So meron bang DDS dyan? May DDS ba dyan? Hindi nyo kasi matanggap Actually, yung sinabi ni Rizon Teberos na connected, si Digong sa Pogo, galing AMLAC. Hindi niya gawa-gawa yun, galing AMLAC yun.
Kung naniniwala pa rin kayo kay Duterte, kung kumpara ninyo dyan sa dokumento ng AMLAC, magpakamatay kayo. Oh. So yun mga ka-streetwise, so sabi ko nga sa inyo, magsilan tayo, no? Kasi 2 topic lang, no? So thank you mga kababayan. So dyan po sa 1,900 po na nanonood. Sayang, dapat dinamihan ko pala yung topic, no? Kasi ang daming nanood, sayang. So dyan po sa 1,900 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palit na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito? Sa grave threat nga po, na ni-report nga ni Win Gatchalian. So kayo ba, tingin nyo ba, totoo ito? Okay ba na source ang vlogger? Diba? Kasi una mga kababayan, hindi ko naman sinasabi sinungaling ang mga vlogger. Ang sinasabi po natin, may mga sinungaling na mga vlogger. O, diba? Especially, hindi pa natin alam kung sino. Diba? So yun mga kababayan, so maraming salamat sa inyong lahat. Then, paki-comment lang po sa baba. At sa hindi pa po nakakapag-like, palit na lang po ng video po na to. So thank you mga ka-street